Magandang gabi, Asher. Sinabi ba ni VP Duterte kung bakit siya dumalo sa Senado habang hindi na siya ulit sumipot sa lower house? Niya ay wala namang kinalaman sa panukalang budget ng tanggapan ng ikalawang Pangulo. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi na siya muling sumipot pa sa budget hearing ng House of Representatives. They use the rules according to their pleasure. Yung rules ng House of Representatives, makikita natin na kahit unconstitutional na, yung rules ay ginagamit pa rin. Kahit wala sa rules ay gumagawa sila ng rules as they go along, as they do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend ng kanilang hearing, because their rules do not require an oath for a resource person. Sa kabila nito ngayong araw ay muling dumalo ang Vice Presidente sa Senado para sa budget deliberation kung saan kasama ang panukalang pondo ng kanyang tanggapan. Magugunita na mula sa 2.037 billion pesos na hiling na pondo ng OVP ay bumaba ito sa nasa 733 million pesos matapos tapyasan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ngunit pagdating sa plenaryo ng upper chamber, umabot lang ng 10 minuto at lumusot na agad ito sa Senate budget deliberation. Nagpapasalamat po kami sa ating Senate of the Philippines sa kanilang pag-accommodate and sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President budget. Ayon kay VP Sara, hindi na ito humiling pa o humihiling ng dagdag na budget at pinauubayan na nito sa Kongreso ang pagpapasya kaugnay ng pondo ng kanyang tanggapan. Aniya, susunod lang sila sa ibibigay sa kanilang pondo at pagkakasyahin anuman ang matitira. Gayunman, umaasaan niya mga tauhan ng OVP na madadagdagan nito bago aprubahan. Maaari kasing mawalan ng trabaho ang nasa 200 personnel nila, lalo pa ang mga nasa satellite office nito na posibleng humantong rin sa pagsasara. Of course, yes. Kung mababalik siya, malaking bagay siya. Dahil hindi namin hihindian yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong, particularly yung medical and burial assistance, dahil yun talaga yung marami na mga requests na lumalapit sa Office of the Vice President. Kasi ngayon, napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices. Kumbaga, pagtapon namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at gumagamit nung budget, nag-i-implement nung project. Pag nagsara yung satellite office, wala nang tao na tatanggap nung budget at mag-implement nung project. Samantala, kasabay ng budget deliberation sa Senado ay ang quadruple committee hearing ng House kaugnay ng mga issue sa war on drugs campaign sa ilalim ng Duterte administration. Inihayag naman ni VP Sara na hindi siya umaasa ng patas na pagdinig ng lower house sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Of course not. No, I do not expect fairness because it's clearly a political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit, last year pa lang, even if approved naman sa NEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan. Pagdating naman kay President Duterte, this is, yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged EJ case nung administration niya. Bakit? Well, one would think siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto na mawala sa iyo.
June, kanina ay sinabi din ni Vice President Sara Duterte na walang ibinibigay na commitment sa kanila ang Senate Committee on Finance kaugnay nga ng pagbabalik ng kahit bahagi lang ng orihinal na hiniling nila na pondo para sa OVP. Ngunit tiniyak naman anya ng komite sa napag-uusapan ito. Gayun din ay sinabi din ni Senador Ronald Bato de la Rosa na mag-i-introduce siya ng ilang pag-aamyenda sa panukalang budget ng OVP sa period of amendments. Ayon naman kay Senador Grace Poe, ang chairman ng Senate Committee on Finance, na meron pa ring funding na tinitingnan sila na maibigay para sa Office of the Vice President, particular na dyan yung mga social programs na kung hindi anya siya nagkakamali ay aabot ito ng 600 million pesos. At iniintay na lang nila na magsumiti pa ng mga dokumento kaugnay nito ang tanggapan ng ikalawang Pangulo. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.